Muling sinorpresa ng 88-year-old pontiff na si Pope Francis ang kanyang mga tagasunod sa pagunita ng Pasko ng muling pagkabuhay sa Vatican. At isa sa kanyang mga naging pangunahing mensahe ay ang panawagang kapayapaan at tigil putukan sa Gaza Strip at Palestine. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Samantala, pawang nag-akusahan naman ng Russia at Ukraine sa paglabag sa pinatupad na Easter ceasefire ni Russian President Vladimir Putin. Yan ay matapos maitala ang daan-daang artillery attacks mula sa magkabilang panig. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ito ay isang pagkukuniri lamang ni Putin at bahagi ng isang estratehiya na ang layunin makakuha ng simpatya mula sa publiko gamit ang media. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na mahigit 1,000 beses na umanong nilabag ng Ukraine ang ceasefire na nagdulot ng pinsala sa mga infrastruktura at pagkasawi ng mga sibilyan. Dahil dito, sinabi ng Kremlin na wala ng planong palawigin pa ang ceasefire deal at magpapatuloy ang kaguluhan sa Ukraine. Sa iba pang balita, nakabalik na sa Earth ang pinakamatandang aktibong astronaut na si Don Pettit matapos ang kanyang 7 buwang misyon sa International Space Station o ISS, kung saan ang kanyang pagbabalik ay eksaktong tumapat mismo sa kanyang ika-70 kaarawan. Kasamang lumapag ni Pettit ang 2 Russian astronaut na sina Alexei Ovchinin at Ivan Wagner sakay ng Soyuz capsule sa Kazakhstan kahapon. Ito na ang ka-4 na misyon ni Pettit sa kalawakan sa loob ng kanyang 29 na taong karera, ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito na rin ba ang kanyang huling paglalakbay bilang isang astronaut. Magugunit ang si former NASA astronaut William Shatner, ang pinakamatandang tao na nakarating sa space sa edad na 90. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.